Yung mga dokumento, mga acknowledgement receipts, kung sa regular na korte ho ba, ay valid evidence pong maituturing ito, attorney? Depende po ano po yung purpose for which it is being offered. Ano yung purpose nila. At even if ito ay admitted, subject pa rin sa probative value ng bawat dokumento. No? It can be admitted as part of the testimony of the witness, pero ano probative value nito? So, yun, i-assess ng husgado. Ngayon, dito sa impeachment trial, with all due respect sa ating mga senator judges, marami hindi abogado. So how can they have to know ano ba probative value nito? Katulad ng mga testimony rin ng mga witnesses. No, na hindi porque sinabi niya ganito ganyan, ayon sa kanyang paniwala o sa kanyang opinion, ebidensya na may probative value na to convict the Vice President. In fact, marami sa kanila would always say they have no personal knowledge dito sa mga katanungan ng mga abogado. So, are we going to convict the Vice President based on opinions? Based on opinions which are, as they admitted, not based on their not based on their personal knowledge. Opinionated na, hindi pa based sa kanilang personal knowledge. So, are we going to convict the Vice President sa ganito? And totally disqualify her from holding office? Okay, sobra namang kalakas nitong mga witness na to. No? Opo. So, I don't know. I don't know kung siyempre yung mga against kay Sara, iba pananaw na yan, mga invento na pangalan. Ay pagpalagay na natin. Tingnan nga natin yung confidential fund ng presidente at ng mga iba na ahensya. Kung anong pangalan ang ginagamit nila doon. Hindi pwede na ina-apply lang natin yung kay Vice, pero pagdating sa iba, hahayaan na natin. Samantalang pareho lang naman ang kanilang ginagawa. Opo. At malinaw po yun doon sa kanilang joint circular, attorney, na hindi naman po pinagbabawalan ng paggamit ng mga code names o mga alias, lalo na ito confidential paggamit sa confidential funds. Tama nga po. Pero kapag nakita niyo sa, hindi naman lahat ng media, no? With all due respect sa ibang media, tingnan niyo kung paano sila mag-treatment ng kanilang balita doon. No? Ang kanilang mas binibigyan ng diin, yun, mga fictitious names. As if when you use a fictitious name, there's already graft and corruption. Yun kagad ang yung angulo nila. It should not be the case. No? As you said, they admitted na hindi bawal yun. At meron sinabi yung witness, hindi daw nila trabaho to determine o yun tingnan kung talaga bang tao itong mga fictitious name na to. Hindi ibig sabihin wala silang ebidensya. So, again, we go back to the main question of, will we convict the Vice President based on this kind of evidence? Opo. Opo. At nakikita ho ba ninyo nagagamit itong mga media na ito na nababanggit po ninyo sa propaganda ng prosecution kung meron na? Well, I don't want to go to that extent. No? What I'm saying is that we can really see the angle Opo. na they would rather magnify yung mga fictitious names as if using the fictitious names is already corruption itself, rather than dun sa the fictitious names hindi naman bawal sa paggamit sa pag-confidential funds. Ngayon, yung sinasabi nila na, okay, yan ang confidential, pero hindi confidential kung saan mo ginamit. Di ba, pinakita na nga, si witness na nga mismo nagsabi kung saan ginamit. So, ano pa yung problema natin dyan? At doon, babalik ulit tayo. Bakit yun naglabas ng unqualified opinion ang COA, Madam Witness? Bakit hindi ko
Ano ginawa mo? Did you came out in the media or even ask your superiors, Sir, ma'am, bakit unqualified yan? Pero ito, may mga findings ako. Meron ba siyang ginawang ganon? Opo. So, at assuming na may siya, yung bang kanyang findings will prevail over the overall audit report of the COA. Yeah. Huwag na tayong mag-COA-COA. Doon na lang tayo. Palakasan na lang ng opinion. Yes po. Opo. Yun ang problema natin dito. Masyadong opinionated yung mga witnesses. And yet, they will say, I have no personal knowledge. So how did you create an opinion when you have no personal knowledge? Opo. Bago ko lang ipasa kay Partner Admar, attorney, isa din po sa mga nakita, hindi pa pala pinal yung report niya. Baga ongoing pa yun, attorney. Sa tingin... Kaya ngayon, yung mga report niya was before the release of the unqualified opinion. Yes, oo. Ibig sabihin, inassess na yung opinion niya. Inassess niya yung report niya. And perhaps, her superiors do not agree with her. Opo. Pero bakit pinapayagan ito ng impeachment court? Wala na silang witness na iba eh. So kaya nga yun ang sinasabi natin na I hope the senator judges will know the distinction between admitting this as evidence and ano yung talagang probative value nila itong mga evidence to. No? Meron bang probative value to? Because the impeachment court, as you said, may allow the addition of this evidence as part of the testimony of the witness. Pero, yun, pagka nag-formal offer na sila ng mga dokumento, yung probative value ba nito ay sapat na to convict or it will just be biased about it and rule on this impeachment trial based on our political bias.